nagtatagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahinto. Tayo na mga kapatid, lumapit sa Panginoon. Awitan natin siya. Lalapit ako sa'yo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang
namin, Panginoon. Sinasamba ka namin ang aming buhay. Ang aming mga labi magpupuri sa iyong pangalan. Mga kapatid, alam niyo kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, gustong-gusto niya ito. Kapag itinataas natin ang ating mga kamay, kapag tayo umaawit ng papuri sa Kanya, sa Kanyang banal na pangalan, gustong-gusto niya ito at sa Kanyang mga mata, kay inang pagmasdan. Tayo'y ginawa ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Tayo'y Kanyang binuhay para magbigay puri sa Kanyang pangalan. At ito ang panahon, mga kapatid, ito ang panahon para ialay natin sa Kanya ang ating papuri, pagsamba, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Kaya na, itaas natin ang ating mga kamay at purihin siya. Umigay kumakaway, at ika'y nagpupuri sa akin, ako'y nalulubog sa iyong handog. Ang iyong papuri kay namagan. Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at
Bago ko po tawagin si Pastor Noel, inaanyayahan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Oh, Sister Claire, can you open up? Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. We thank you for this Tagalog prayer line live. And Lord, we pray for Pastor Noel who will share the word tonight. Lord, anoint his lips as he brings forth the message that you've given him to share with your people tonight. And Lord, we pray that your name would be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Claire. Pastor Noel. Good evening, Pastora Marina. And good evening din kay Sister Claire. Good Praise the Lord. evening. Salamat po sa Panginoon at nagkasama-sama muli tayo dito sa prayer line ng Amen. Glory Tabernacle in partnership with Consuming Fire Radio Ministry. Good evening din po kay Bishop Mel Malto. At sa gabi pang ito, tayo po ay tutuloy na sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral sa salita ng ating Panginoon na mayroon pong kinalaman sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa gabi pong ito ay tutunghayan po natin ang isang himala ng ating pong Panginoong Jesus. Kung tawagin nga po ito sa wikang Ingles ay yung the miracle of multiplication. At matutunghayan natin ito sa John chapter 6 sa Juan, ika-6 na kabanata. At mag-umpisa po tayong magbasa sa talatang ika-5. Ang sabi po ng salita ng Diyos, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Datapwat, gaano ang mga ito sa ganyang karamihan? Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Magdamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila'y mga busog ay sinabi niya sa kanya mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada na lumabis sa nagsikain. Salamat po sa Panginoon at ating pong tunghayan ng isang mensahe na ang pamagat po ay alam ng Panginoon ang kanyang gagawin. Alam ng Panginoon ang kanyang gagawin. Ito pong simula ng ating Panginoong Jesus ay kanya pong ginawa nung kapanahonang ang mga tao ay nangagsilapit sa kanya. Subalit, ang ating Panginoon ay nakita sila hindi lamang mga taong kinakailangang makapakinig na ang mensahe magmumula sa kanya, kundi sila po yung mga taong may mga pangangailangan. Sa madaling sabi, ang gawain ng ating Panginoon ay nagkaroon po ng malaking pangangailangan. At ito nga po ay yung pangangailangan ng ipapakain sa mga taong
na nagsilapit sa kanila, particular sa ating Panginoong Hesus. At ang ayon po rito sa Ebanghelyo, sang-ayon kay Juan sa ika-6 na kabanata, ang bilang po ng mga lalaki ay 5,000. Subalit, alam po natin hindi pa kasama dito ang mga kababaihan at ang mga kabataan na nandoon din na nagtipon sa atin pong Panginoon. Kaya kung atin pong bibigyan ng approximation ang bilang ng mga taong lumapit sa kanya, maaring, sabi nga po nila, maaring ito ay nasa around 15,000, 20,000 na mga tao. Subalit, ang himala po na ito na ginawa ng ating Panginoon ay nakasentro po sa iisa pong kaisipan, sa iisang katotohanan. Ang katotohanan pong yun ay ang Panginoon ang nakakaalam ng kanyang gagawin. Ito po yung isang bagay na nais po nating matutunan. Hindi lamang ginawa ng ating Panginoon ang himalang ito upang mapakain niya ang libu-libong mga lalaki, mga babae at mga kabataan na nagsidalo sa gawain ng ating Panginoon ng panahong yon, kundi ginawa niya rin ito upang turuan ang kanyang mga lingkod, turuan ang kanyang mga alagad na walang ibang nakakaalam ng gagawin sa panahon ng malaking pangangailangan sa gawain ng Diyos maliban sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ulitin ko po, kapag dumating ang malaking pangangailangan sa gawain ng ating Panginoon, ang tanging nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Yun po ang dapat nating tutukan. At dito po ay bago po naghimalang ating Panginoong Hesus, ay kitang-kita naman natin na ipinakita ng ating Panginoong Hesus na wala talagang nakakaalam kung ano ang kanilang gagawin. Tinanong niya si Felipe, ang tanong niya ay kung saan kaya sila maaring magsibili ng tinapay upang makakain ng mga tao. At ang tinatanong ng ating Panginoon ay saan? Ang isinagot naman ni Felipe ay magkano. Sabi niya, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay. Ibig sabihin ay 200 araw na sweldo ay hindi pa rin kasya upang pakainin ang bawat isa at kakarampot lamang ang pwedeng makain ng bawat isa. Pero ang tinitingnan natin dito, ang tanong ng Panginoon, saan? Ang sagot ni Felipe, magkano? Ngunit ang punto rito ng ating Panginoong Hesus ay wala talagang mabibilhan ng ganoong karaming tinapay. Kaya hindi alam, walang nakakaalam kung saan, kung papaano makapagpo-produce ng ganong pagkain para sa karamihan ng tao. At lumapit naman si Andres, ang kanya namang bit-bit na sagot, dahil nga meron siyang dalang isang batang lalaki na mayroong 5 tinapay at 2 isda, ang kanya namang sinabi sa ating Panginoon ay gaano. Ano? Yung isa, magkano? Yung isa naman, gaano? Kaya hindi nila talagang tinugon itong tanong ng ating Panginoon sapagkat hindi nila alam. Sila ay nababahala, sila ay nalilito at wala silang resources para tugunan ang pangangailangan, ang malaking pangangailangan ng gawain ng ating Panginoon. Kaya nga, ang tinuturo dito ng ating Panginoon Hesus ay sa panahon ng malaking pangangailangan sa kanyang gawain, siya lamang ang nakakaalam kung ano ang gagawin, mga kapatid. Kaya saglit po nating tignan ang atin pong paglilingkod sa Diyos. Marahil mayroon tayong gawain na ipinagkatiwala sa ating mga kamay ng ating pong Panginoong Diyos. Tinawag tayo sa gawain ito. Yan man ay sa iyong sariling pananaw, maliit man yan o malaking gawain, maliit na responsibilidad o malaking responsibilidad, pareho lang yan sa ating Panginoon. Sumalit,
dadalhin tayo ng ating Panginoon sa isang pagsubok. Kaya dito po sa talatang ika-6 ay tinanong ng ating Panginoon kay Felipe yung isang katanungan kung saan sila makakabili ng maipapakain sa mga tao. Dahil ang sabi ng ika-6 na talata, ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. May mga pagkakataon na talagang sasadyain ng Diyos na tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon ay kanyang ilalagay tayo doon sa sitwasyon na mayroon tayong malaking pangangailangan. Hindi sa personal nating buhay lamang, kung hindi yung gawain ng Diyos ay nakaharap sa isang malaking pangangailangan. Katulad po ng panahon na yun, malaki ang kanilang pangangailangan, kailangan nilang pakainin ng mga tao. Subalit, ang katambal ng pagsubok na ito ay yung katotohanan na kapag tinignan natin ang ating mga sarili, ay wala sa atin ang tugon. Kapag tinignan natin ang ating pong mga kapwa lingkod, ay wala rin sa kanila ang tugon. Kapag tinignan po natin ang mga nakapaligid sa atin na mga resources, ay wala din doon ang tugon. Sa makatuwid, dito ay tinuturo ng ating Panginoon na huwag kang tumingin sa sarili mo, huwag kang tumingin sa kapwa lingkod mo, huwag ka ring umasa sa mga tulong na maaaring magmula sa nakapalibot sa iyo, sapagkat ultimately, wala po doon ang tugon. Hindi po nila alam kung ano ang gagawin. Ang tinuturo po ng salita ng Diyos, ang tanging nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin sa panahon na ang gawain ng Diyos ay tunay na nakaharap sa malaking pangangailangan, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, marahil tayo po ay pinagkatiwalaan, sabi ko nga po kanina, ng pagkakatawag ng Diyos, at marahil namumroblema tayo ngayon, nananalangin tayo, saan kaya ako kukuha? Saan tayo, ano bang mga resources? Kanino po, marami na tayong mga ikinonsider sa listahan na mga posibleng mga agencies o mga resources na pwedeng gamitin ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala. Parang yung panahon ni Elijah na marahil siguro umaasa tayo. Ang Panginoon ay magpadala ng uwak, ng ravens para pakainin, magdala ng pagkain. Subalit, mga kapatid, sa katotohanan, ang lahat ng mga ito ay bagamat ginagamit na daluyan ng pagpapala, ay hindi ito ang pinagmumulan ng katugunan. Ito ay mga daluyan lamang. At ang tinuturo po ng salita ng Diyos ay tayo ay dumirekta. Doon tayo umasa, doon tayo tumingin, doon tayo tunay na umasa sa atin pong Panginoong Jesus, na siya ang tunay na makatutugon, siya ang tunay na makasasagot, siya ang tunay na pagmumulan ng lahat ng katugunan patungkol sa kanyang gawain. Ito pa isa pong simpleng paalaala, hindi lamang po sa inyong lingkod, kung hindi sa bawat isa na nakikinig sa gabing ito, dito po sa prayer line. Bago po tayo manalangin sa ating Panginoon, ay ipaalala po natin sa bawat isa na ang tinuturo dito ng ating Panginoon ay yung humility, pagpapakumbaba sa Kanya. Sapagkat siya lamang ang makatutugon. At alam po natin ang buong kasaysayan ito. To make the long story short, sabi nga po nila, nagmultiply ang ating Panginoon ng 5 tinapay, mula sa 5 tinapay, 2 isda, napakain ng lahat hanggang ang lahat ay masiyahan at mabusog, mga kapatid, at sumobra pa ang mga pagkain at nakapuno pa sila ng 12 bakol. Kung tutusin, pwedeng mag-uwi ang mga alagad ng tigi-tigisa. Pero ang punto ng ating Panginoon ay ayaw niyang mayroong masayang sa mga bagay na kanyang
itinustos sa kanyang gawain. Ano nga po? At ito nga rin po ay isang bagay na dapat po natin bigyan ng pansin na kung ang ating Panginoon, sa tuwing ang ating Panginoon ay tutugon sa pangangailangan ng kanyang gawain, ay ayon ni Lord na mayroong masasayang matatapon doon sa kanyang ipinagkatiwala sa atin, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng ating Diyos na umasa sa Kanya, subalit tinuturuan din tayo ni Lord na maging mga mabuting katiwala ng Kanya mga pagpapala sapagkat ang mga pagpapalang ito ay galing sa langit, mga kapatid, at ito po ay ginagamit para sa banal na gawain ng Diyos. To make this message personal sa ating pong mga lahat and on a wider application, mga kapatid, ay alam ng Diyos kung ano ang dapat niyang ipayo sa atin. Sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya, mga kapatid, sa mga lingkod ng ating Panginoon na nagpapakumbaba sa ating Diyos, ay meron pong tinuturo dito ang ating Panginoon. Si Lord ang nakakaalam. Siya lamang makapagbibigay sa atin ng karunungan sa panahon ng ating pagharap sa pagsubok. Ang sabi nga po ni Santiago, ito pong ang sabi niya sa unang kapitulo, sa talatang 5, ang sabi po ng salita ng Diyos, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ito pong sabi ng salita ng Diyos, ito man po ay suliranin o pangangailangan ng karunungan upang harapin ang isang pagsubok sa isang personal na level ng pamumuhay, o kaya naman po ay kailangan natin ng karunungan upang harapin ang pagsubok o malaking pangangailangan patungkol sa gawain ng Diyos. Kailangan tayo humingi ng karunungan sa ating Panginoon mismo, mga kapatid. Ito po ay napaka-practical na advice ni James. Ano po? At hindi po natin kailangan ng formula dito, hindi po natin kailangan ng anumang equation na manggagaling sa science para matugunan ang pangangailangan sa ministry. Kinakailangan tumungo tayo dun sa King of Kings, dun sa hari ng kaharian, sa Lord of the Harvest, doon sa Panginoon ng gawain, mga kapatid, sapagkat siya ang nagpasimula ng gawain na ito, siya rin ang tutugon sa lahat ng suliranin na ito. Kaya nga po, imbis na tayo ay kumonsulta doon sa mga nagsasabing sila ay eksperto sa pagtugon sa napakaraming problema sa ministry, that's good na meron po tayong mga ganitong resources, pero huwag po natin kalilimutan na tayo po muna ay pumunta sa Diyos, sapagkat siya, sang-ayon sa kanyang salita, ang siyang magpapatnubay sa atin kung ano ang ating gagawin. Ito po yung karunungan mula sa langit, mga kapatid. And I do believe that God still speaks to us today on a very specific level. Siya po ang nagtuturo sa atin kung ng mga practical na bagay, kung ano po yung ating dapat puntahan, kung ano yung ating mga dapat piliin, kung ano po yung ating yung mga dapat i-consider, at anong mga bagay na dapat nating tanggihan. Ito nga po ay wisdom na galing sa ating Panginoon. Habang tayo ay ginaguide ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Ito ang ating basihan ng karunungan na mula sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At hindi lamang po alam ng Diyos kung ano ang kanyang ipapayo sa atin, mga kapatid. Sa mga lingkod ng ating Panginoon na tunay na nagbibigay po ng nagpapakain on a spiritual level sa mga tao, mga kapatid, ay lalo na po yung ating po mga kapwa-pastor, mga kapwa manggagawa na nangangaral ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, wala nang iba pang mas nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin sa tuwing tayo po ay mangangaral ng salita ng Diyos, maliban sa banal na Espiritu, maliban sa ating pong Panginoon.
Siya mismo ang nagsabi that He is the bread of life. Siya ang tinapay ng kabuhayan. Well, hindi niya lamang pinakain ng mga tao on physically nung panahon na yan, John chapter 6. Subalit, pagkatapos po niyang pakainin ng mga tao, in John chapter 6, on the same chapter, sinabi ng ating Panginoon, siya yung tinapay ng kabuhayan, mga kapatid. At malinaw na malinaw po na sinabi ng ating pong Panginoon na pinakilala niya ang kanyang sarili bilang tinapay na kabuhayan sapagkat He was addressing yung spiritual na kondisyon ng mga tao. Ang sabi po ng talatang 35 sa kanila'y sinabi ni Jesus, John chapter 6, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Ibig sabihin, He is the one who sustains the spiritual life of one's soul. Ang ating Panginoon, siya mismo ang tunay na nagtataguyod. Siya ang nagbibigay buhay sa kaluluwa ng tao. Siya lamang, wala ng iba pa, mga kapatid. Kaya, ang mga, sa atin pong mga pangangaral, this is a reminder also to me, mga kapatid, on a personal note, na sa every time na tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos, lagi po nating isa-isip, mga kapatid, na si Lord, ang Panginoon, ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang dapat nating sabihin, kung ano ang dapat nating ipangaral. And katulad po ng lagi kong sinasabi, ang pagkukuhanan po natin ng mensahe ng Diyos, mga kapatid, I do believe, tayo po ay naniniwala sa leading ng Holy Spirit, doon sa fullness ng Holy Spirit, doon sa direction ng Holy Spirit. But the Holy Spirit never teaches us something that negates the Word of God. Ang Holy Spirit hindi po nagtuturo sa atin ng anumang bagay na ipapangaral na kakontra ng kanyang salita. Everything is based on the Bible. Lahat po ay nakabase sa salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga po, dito sa aklat po ng Colosas, sa unang kabanata, ang sabi po ni Apostle Paul, sabi dito, nasa kanila ay minagaling ng Diyos, sa verse 27, na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya naming inihahayag, na pinaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Dito po ay kasama po ni Apostol Pablo ang ibang mga kapwa manggagawa niya na ang sabi po ni Apostol Pablo na ang Diyos ay nagpahayag at pinahayag niya ang ating Panginoong Kristo. At siya, ang ating Panginoong Hesus, ang kanilang pinahahayag, ang kanilang ipinangangaral at ang kanila pong itinuturo sa bawat tao, mga kapatid. So, ang tinuturo po ng salita ng Diyos ay si Jesus ang ating ipangaral, si Jesus ang ating pong ibahagi, well, based on God's revelation. At sa panahon po natin ngayon ay kompleto na po ang salita ng ating Panginoon. We have the Old and New Testament, mga kapatid. At ito po ang basihan. Ito po ang ating dapat na bigyan ng pansin at na ibahagi sa salita ng ating Panginoon. At huwag po nating ibabahagi ang mga mensahe na hindi po nakabatay sa salita ng Diyos, sa puro, dalisay, at walang bahid na salita ng ating Panginoon. Sabi po ng Colosas 3:16, manahang nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Pansinin po ninyo, maski po ang mga awit sa loob ng simbahan, ang mga salmo, ang mga himno na ating pong inaawit sa tuwing tayo po nagkakatipon na upang magpuri sa ating Panginoon, ay sang-ayon po dapat ito sa sumasaganang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan sa ating pong mga puso.
mga kapatid. Kaya po, alam ng Diyos kung saan, kung ano ang kanyang ipapakain sa mga tao. Kaya nga po, we advise ministers of the Lord, we really advise ito po mga manggagawa, kapwa manggagawa sa ating Panginoon, to take time to pray, na manalangin sa ating Diyos. Seek the face of God. Alamin po natin ang heart ng ating Panginoon. Dahil si Lord, mga kapatid, alam po niya kung ano ang kanyang ipapakain sa kanyang mga tupa. Mga kapatid. Hallelujah. And on another level naman po, alam din ni Lord kung ano ang kanyang gagawin sa tuwing tayo pong mga lingkod ng Diyos ay nakaharap sa isang spiritual na pakikipagbaka. Mga kapatid, hindi lamang ang Diyos ang nagpo-provide ng kakanin na physical. Marahil kasama na rin po dito yung mga iba pa pong mga amenities ng kasama dun sa ating mga expenses sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lamang po siya nagpo-provide ng lahat ng ating mga overhead expenses sa ating pong ministry. At hindi lang po siya nagpo-provide ng messages po natin na ipinapangaral natin sa atin pong Panginoon, and I really do pray we do it in fear and trembling before God. Subalit siya rin ang nakakaalam kung paano niya tayo sasangkapan ng kapangyarihan sa tuwing ang mga lingkod ng Diyos ay nakaharap sa pakikipagbakang espiritual. Ang sabi po ni David dito po sa awit 18 kabanata sa talatang 18, ang sabi po dito, sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan. Ngunit ang Panginoon ay siyang aking gabay. Look at that. Yan po natin yan. Napakaganda po, mga kapatid, na ang ating pong Panginoon ang tunay na naggagabay sa atin sa panahon ng ating pong pakikipagdigma espiritual. Tinawag po ni David yung araw po ng peligro na yun, na kaarawan ng aking kasakunaan. Dahil alam niya na maraming nagpaplano para siya ay pabagsakin. Dumating yung araw na yon na kung saan nag-consolidate ang kanyang mga kaaway upang siya ipabagsakin. Subalit, we will never belong to the minority if we are on the side of God. Hindi po tayo kailanman, mga kapatid, matitinag kung kasama po natin ang ating Panginoon. Why? Because God knows. Alam po ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. And God knows He will never be defeated. Hindi po maaaring makapanaig sa kanya ang kaaway. Pero dapat alam natin dapat yon, mga kapatid. Dapat alam natin na alam ng Diyos kung anong kanyang gagawin. Dapat alam natin na kung tayo nakikinig sa kanya at kung tayo ay sasangkapan niya ng kapangyarihan, ay hindi rin tayo mauuga. That's why, ito po sa verse 32 ng awit, 18 kabanatang, sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagpapasakdal sa aking lakad. Look at that. Ganito po pala sinasangkapan ng Diyos ng kapangyarihan ng lingkod ng Diyos. So, sa panahon ng pakikipagbaka, yun po palang kapangyarihan ng Diyos na kanyang isinasangkap sa kanyang lingkod sa panahon ng pakikipagbaka ay upang ang lingkod ng Diyos na ito ay magkaroon po ng sakdal na lakad. Look at that. Ano po? Hindi po kailanman for violence. Kaya tayo binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos or for our own benefit, hindi para sa ating sariling pangalan, kundi upang ang ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos ay tunay na ipakilala ang kasakdalan ni Kristo sa harapan ng mga lumalaban sa kanyang gawain, ay tayo po'y makalakad ng nagliliwanag sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And in that way, ang Diyos naman ay tunay na sumasama sa atin, mga kapatid. Ipinakikilala ng ating Panginoong Diyos na tayo ay kanyang minamahal. Hallelujah. Ang sabi po rito, kanyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng mga paa ng mga usa at inilalagay niya ako sa aking mataas na dako.
sa panahon po ng pakikipagbaka, alam ng Lord kung saan tayo ilalagay, and He puts us in a place of spiritual freedom, mga kapatid, sa isang mataas na dako, sa isang lugar na kung saan tayo po ay tunay na face-to-face with Christ. Sabi po ng salita ng Diyos ay, we are seated in heavenly places with Christ. Yes, positionally speaking, tayo po ay kasama ng ating Panginoon Jesus, but we are concerned also on a practical level na sa ating pong buhay po rito sa lupa, mga kapatid, ay ipapakita natin na tayo po ay mayroong pong pakikipagniig kay Kristo in the midst of warfare, spiritual warfare. Alam po ng Panginoon ang kanyang gagawin. Kaya huwag po tayong matatakot, mga kapatid, mga kapalingkod. Doon po, babalik po tayo sa John chapter 6, mga kapatid. At dito po ay pinakita ng ating pong Panginoong Jesus ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, and that had always been the will of God. That had always been the way of God, na dito niya dadalhin ang kanyang mga piniling lingkod na makasama niya na maglingkod para sa kanya, pinagkatiwalaan ng gawain. Sila po'y tinuturuan na laging umasa sa kanya, laging tumingin sa kanya sa anumang panahon ng pangangailangan, panahon ng pangangaral, panahon ng pakikipagbaka, panahon ng mga suliranin, mga kapatid. Ang sinasabi rito ng ating Panginoon Yesus, ang kanyang mensahe, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Kaya huwag po tayo mabahala, sapagkat ang Diyos na nakakaalam ng kanyang gagawin, kailanman ay hindi po magkakamali at kailanman hindi po siya mabibigo. Kaya salamat po sa bawat isa na nakinig po ng mensaheng ito. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Noel, kasama po natin sila Pastor Marina, Sister Claire, at ang ating po mga kapwa manggagawa dito po sa prayer line, brought to you by Glory Tabernacle in partnership with Consuming Fire Radio Ministry. Good evening po sa lahat, and God bless you all. Salamat, Pastor Noel. God bless you too. At napakinggan po ninyo ang aral natin sa gabing ito, ang pamagat, alam ng Panginoon ang kanyang gagawin. Scripture is John 6 verses 5 to 13. Hallelujah. Kung ibig po niyong mapakinggan ang buong mensahe ay nasa website tayo ng Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Salamat na muli, Pastor Noel, hanggang sa pagkikita uli sa next Tuesday. Okay po. God bless po. God bless. Tayo po ay nasa bahagi na ng ating mga prayer requests, praise report, at mga testimonies sa mga nakikinig dito at sa ibang bansa. Tayo po ay naka-log on na or open ang linya ng ating mga prayer requests, praise report, at kung ano man po ang mga kahilingan na ibig ninyong itaas natin sa gabing ito. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted tayo globally sa gabing ito. Sa lahat ng mga nakikinig, nakabukas na po ang ating linya. Sino po ang may mga prayer requests or praise report sa gabing ito? Sister Claire, do you have any prayer requests? Yes. All right. Can you lift up Marie? Her aunt is going for a very big operation on her heart tomorrow. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord, that, Lord, you know what you're doing, Lord. Whatever concerns your people, Lord, you already know what's going to happen, Lord God. And Lord, we thank you, Lord, that you're in control
of every situation, Lord God. Lord, tonight we want to lift up Marie for her aunt who's going for an operation on her heart tomorrow. Lord, we pray, Lord God, that you would be the hands of those physicians, those surgeons, Lord God. And Lord, let that operation be successful, Lord God. Lord, we pray that you would bring complete healing and restoration to Marie's aunt. And Lord, we thank you, Lord God, for listening to her prayer request tonight, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. Who is that Marie? Her aunt? Okay. All right. Okay. Sino pa po ang mga nasa linya? Na may mga prayer requests? Are you on, Brother Rico? Nasa linya ka? Po. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Kumusta ang lahat? Buti po. May Okay. prayer request po ako. Yung sister namin sa In Christ na kasama namin sa church, si Sister Linda Atkinson. Okay. Meron po siyang cancer sa Anong last name? Linda Atkinson. Kinson. Atkinson. Oh, Hatkinson. Okay. May cancer po sa, ano bang tawag sa cancer sa bituka? Sa Ang tawag dun Colon? sa colon cancer. colon cancer po. Oh, wow. Sana ay may mapagaling sa ng Panginoon. Okay. Nag-undergo treatment ba siya? Just call me when you need me. Okay, Uncle Pat? Undergoing treatment siya? Ano po yan? Nagpapa-treatment ba siya? Opo. Okay. And then, isa pa po na naway gabayan, patuloy kaming gabayan ng Panginoon ang aking pamilya dito sa bagong lugar na binigay niya sa amin. Amen. Sa statin yan, ano? Opo. At saka po kung may panahon kayo sa September 26, ay magpapa-house blessing po kami. September 26? Opo, Sabado yun. Oh, okay. Anong oras? Kung may panahon kayo, punta kayo sa kahit 11 to 12, ganyan. Lunch. Oh, okay. May service kami Saturdays. Ganun po ba? At 1 o'clock. Okay. Kung may pagkakataon po. Okay, we'll keep it open. Salamat, Brother Rico. So, pwede natin siyang itaas. Sister Merly, andiyan ka? Hello? Oh, hi, Sister Merly. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Pwede nating itaas si Brother Rico na ang kaibigan nila in the church, Sister in Christ, si Linda Hatkinson. May cancer siya sa colon, undergoing treatment na nawa ay pagalingin siya ni Lord. Hipuin siya. Gayon din, guidance from the Lord para sa kanila at sa kanilang bagong lugar na linipatan nila. They are now in Staten Island, from Queens to Staten. At saka ilip up natin sila sa kanilang house blessing sa September 26. Hallelujah.
Okay. Hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, muli po, kami po nananawagan po at humihiling po, Panginoon, muli ng panalangin po na kagalingan po sa kaibigan po ni Brother Rico na si Linda Hutchinson sa kanyang cancer colon, Panginoon. Idampi mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa kanyang sakit, Panginoon. At hinihiling po namin, Panginoon, na ng kagalingan po sa kanyang sakit na ito sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Sinasaway po namin sa mga oras na ito, Panginoong Jesus, ang karamdamang ito sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka, cancer colon, sa bahagi ng katawan ng kaibigan ni Brother Rico na si Linda Hutchinson sa pangalan ng Panginoong Jesus. Alam po namin, Panginoon, na may plano ka sa kanyang buhay. Mangusap ka po sa kanya, dalawin mo po siya, Panginoon, ng presensya mo at bigyan mo po siya, Panginoon, ng pag-asa ng buhay, ng kagalingan po, Panginoon, sa physical niyang pangangatawan at ganoon din po sa kanyang kaluluwa, Panginoong Jesus. At ganoon din po, dalangin din po namin patuloy, Panginoon, si Brother Rico at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, na patuloy mo po silang protektahan, Panginoon, ng iyong banal mong dugo, Panginoong Jesus. Bakuran mo sila, Panginoon, ng presensya mo, Panginoon, at patuloy mo po sila, Panginoon, bigyan po, Panginoon, ng kaligayahan, Panginoon, sa kanilang puso, sa bawat isa sa kanilang magpamilya, Panginoon, at sa kanilang tahanan din po, Panginoon, na patuloy po ang kapayapaan po, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, Panginoon, at ang patnubayan mo sila, Panginoon, at ingatan mo po sila, Panginoon, sa mga atake po ng kaaway, Panginoon, sa kanilang puso't isipan po, Panginoon, at patuloy mo po silang kausapin, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, at ganoon din po sa pagbibigay po, Panginoon, nila ng house blessings mula sa iyo, Panginoon. Ito'y patuloy po nilang magamit po, Panginoon, yung tahanang ito, Panginoon, na galing po sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang malugod palagi, Panginoon, sa kanilang tahanan po, Panginoon. At ganoon din po sa kanilang physical na pangangatawan, Panginoon. Patuloy ko rin pundalangin po ang ina po ni Brother Rico, Panginoon, na kahit hindi niya po nabanggit po ito sa kanyang kahilingan sa kanyang panalangin, Panginoon, patuloy po naming dalangin ang kagalingan po, Panginoon, sa anumang karamdaman, Panginoon, sa kanyang ina, Panginoon. Dalawin mo rin po ang kanyang ina, Panginoon, at patuloy mo po siya, Panginoon, i-sustain, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, ng masiglang pangangatawan po, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito na kami tunay po, Panginoon, nagkakaisa po sa pananalanginang ito, Panginoon, at papalakasin mo po ang bawat isa po sa pananalanginang ito, Panginoon, at ikaw po ang patuloy pong malwalhati, Panginoon, sa kalagitnaan po ng pananalanginang ito, Panginoon. At muli po, Panginoon, Panginoon, binubuksan ko po ang puso ko sa iyo, Panginoon, sa oras pong ito, at muli po, linisin mo po, ito, Panginoon, anumang pong mga nandito sa loob ng pagkatao ko, Panginoon, sa puso ko, Panginoon. Linisin mo po ito, hugasan mo po ito, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, patuloy kang malayang kumilos, Panginoon, sa puso ko, sa buhay ko, Panginoon, at maging ang bawat isa, Panginoon, na naririto po sa panalanginang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong protection, Panginoon, sa banal mong dugo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Sister Merly. Thank you, Lord. Walang anuman po, Brother Rico. Amen, amen. Thank you, Sister Merly. Thank you, Brother Rico. Salamat din po. Hallelujah. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Pastora Marina, meron din po akong kahilingan. Go ahead.
Nung last Monday kasi pumunta ako sa office ng IRS. Aha. So, ang sabi sa akin closing na nung August yung pumunta ako doon. Nung last time na pinalo up ko yung aking refund income tax. So, meron pang 45 days na binibigay silang until October 7 or 8 na bumalik ako doon. Pero hindi ako babalik doon kapag pag natanggap ko yung ipapadali nilang refund ko or sulat, hindi na ako babalik din sa office nila. Pag hindi ko natanggap, babalik ako doon ng 7 or 8 para i-follow up ulit yung refund ko sa income tax. Tapos, patuloy na panalangin po sa pasyente ko, kay Aunt Keiko, sa patuloy na kalakasan sa kanya, protection ng Panginoon, sa araw-araw na pag-aalaga po namin po sa kanya. Ganoon. Tapos, continue healing din sa kapatiran natin ito na kilala mo rin po, Sister Marina, katatapos lang ng operation niya. Okay. Ganoon. Tapos, meron akong isang kaibigan na kailangan ko rin yung dalangin ko yung freedom na ma-deliver siya ng Panginoon sa yung bad alcoholic niya. Ganun. Oh, okay. Pangalan niya Cesar Maradiaga. Yun ang kanyang pangalan. Na lumapit siya sa Panginoon, yung isurrender niya yung totally yung life niya sa Panginoon. Naka-attend na siya sa Times Square Church, inimbita ko siya, pero yung pagtanggap niya sa Panginoon, kailangan maano niya, tsaka yung talagang matalikuran niya yung kanyang mga bisyo, mga bisyo na nasa puso niya, gano'n. Aha. Yun lang po. Tsaka family po namin, patuloy na lumapit sa Panginoon din at magsilbi sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Yes, Pastor Marina. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Okay. Pakitaas natin si Sister Merly, ha? Yung mga kahilingan niya para sa kanyang pasyente, si Aunt Keiko, for protection at patuloy na healing sa kapatiran natin na galing pa lang siyang maopera. Also, Sa uterus, cancer din. Oh, cancer din siya. Okay. Pero naagapan din kasi nasa first stage lang siya. Okay. Ang din si Cesar Maradiaga, alcoholism, ang bisyo niya, and for continuous walk with the Lord kasi tumanggap siya kay Lord na maging Hindi pa Sister Marina. Hindi pa po Pastor Marina. Salvation. Ano lang siya, umattend lang muna siya sa Times Square pero hindi niya pa totaling ang ma-surrender niya yung life niya sa Lord and then ma-turn away niya yung maling ginagawa niya sa life niya. Yun lang po. Amen. And also family ni Sister Merly for salvation at saka na matanggap na niya ang kanyang refund from IRS. Okay, Sister Lai? Salamat po. Amen. Amen. Hallelujah. In times like these, we need a Savior. In times like these, we need an anchor. Be very sure, our anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Our anchor holds and grips the
solid rock. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos Ama, sa gabing ito na muli po ninyo kaming pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line. Salamat po sa inyong mga banal na salita na ipinagkaloob sa amin sa gabing ito sa pamamagitan po ni Pastor Noel. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa presensya ni Sister Merly sa gabing ito. Amin pong pinamaniklod sa inyo, Panginoon, na nawa po ang kanyang kahilingan na matamo niya na ang kanyang refund mula sa income tax, Panginoon, ay nawa na dumating na po ito, Panginoon, sa inyong takdang panahon, Panginoon, para sa kanya. Tinataas din po namin, Panginoon, ang kanyang pasyente na inaalagaan. Sana po ay dagdagan niyo po ng kalakasan ang kanyang pangatawan at inyo pong proteksyonan, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay. Dagdag pong kahilingan, Panginoon, ang kagalingan po para sa isang kapatiran na kakilala ni Sister Merly na nakaraan na po ang kanyang operasyon, ay patuloy niyo po sana siyang hawakan, Panginoon, upang mapadali ang kanyang paggaling. Hinihiling din po namin ang kaligtasan ng kaluluwa ni Cesar Maragyaga, Panginoon, kaibigan ni Sister Merly. Harinawa po, Panginoon, na magsilbi po sanang ilaw, Panginoon, ang minsan niyang pagdalo sa Times Square, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang kanyang puso at ang kanyang kaisipan na makita po niya ang inyong kadakilaan, Panginoon, sa kanyang buhay. At ang inyong pong dakilang pagliligtas, Panginoon. Nawa rin po ay magkaroon na siya ng lakas ng loob na matalikuran ang kanyang mga bisyo, Panginoon, sa buhay, lalo na po ang pagiging magustuhin sa mga pag-inom, Panginoon, ng alcohol. Hipuin mo po, Panginoon, ang puso ng tao na ito, palakasin na matalikuran niya ang mga tempestasyon ng buhay na ito sa lupa ito, Panginoon. Gabayan niyo po, Panginoon, ang pamilya ni Sister Merly na harinawa po ay lumago, Panginoon, sa ang kanilang pagkakilala sa inyo at sila po ay makapaglingkod ng buong puso, Panginoon, sa inyo mga ministeryo, Panginoon. Dalangin po namin ang kaligtasan para sa kanilang kaluluwa, Panginoon. At higit sa lahat ay Sister Merly din po, Panginoon. Pinagtataguhit po namin, Panginoon, na maging malakas ang kanyang pananampalataya, higit sa lahat ang kanyang pangatawan, Panginoon, upang siya patuloy na makapaglingkod sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Kasama po ang Diyos Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. 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 Thank you. Salamat po, Laila. Sister Laila. God bless you all. God bless you all. God bless you. Okay. Sister Claire, can you lift up all the families represented in this prayer line tonight? Heavenly Father, we lift up every family represented, Lord God. We lift up Brother Rico's family, Sister Lila's family, Sister Cheat's family, Sister Merly's family, Sister Marilyn's family, and Lord, all the brothers and sisters listening to this prayer line. Lord, we pray, Lord God, that you would protect each family member, Lord God, that you would guide them, Lord, that, Lord, you would bring provision, Lord God. Let there be love and unity within the family. Let there be strong faith in God in each family. And, Lord, let us all walk with you, Lord God, closer and deeper in our walk, in our faith and trust in you, Lord God.
Lord, we especially pray for the young people, Lord God, the children, that, Lord, as they continue to go to school, that you would be with them, you would protect them from the evil one. And, Lord, we pray your blessing upon each one of them, Lord God. Lord, we pray for the husbands, the wives, the children, Lord God. Your hedge of protection would be around every one of them, Lord God. Lord, we come against any unforgiveness, hate, disunity, Lord God, that, Lord, you would bring each family together, Lord God. Let them be united, Lord God, because when the family is united, Lord God, Lord, you can work more through your Spirit, Lord, through the unity and love in each family, Lord God. Lord, let you be our priority in every family, Lord God. Lord, as we look to you, Lord God, Lord, you are in control of every situation, Lord God. You know what will happen next, Lord God, and help us to trust and believe and look to you in all things, Lord God. And Lord, tonight, Lord, we just want to thank you for our leadership, Bishop Mel, Pastor Marina, and Evangelist Mike of Consuming Fire Radio Ministries. Thank you, Lord, that we have the opportunity to pray for your people, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Sino po ang may mga prayer requests? Good evening, Pastor Marina. Si Lynn po ito. Sino? Si Marilyn. Oh, Marilyn. Kumusta ka na? May mga prayer request ka? Ang prayer request ko, sana gumaling ako physically. Kasi di pa ako nakapagpa-check up. Tapos, magkaroon ng direksyon yung maayos na direksyon sa buhay ko. Kasi naisip ko minsan na umuwi na sa Pilipinas. Hindi ko alam kung tama yung decision ko o hindi. Maghihingi ako ng wisdom kay God. Amen. Ang trabaho mo okay lang? Hindi nga po eh. Yun nga po, isa pang problema kasi hanggang 22 na lang ako dito tapos wala na akong trabaho. Oh, okay. Mm-hmm. Okay, last day of work. Mm-hmm. Okay, tatas natin yan, alright? Sister Chit? Hello? Hello, Sister Marina. Oh, hi, Sister Chit. Pwede nating itaas ang kahilingan ni Sister Marilyn. Physically, kailangan niya ang healing kasi dapat nagpa-check up siya. Hindi pa siya nagpapa-check up. Bakit? Ano ba ang niya? Ano ba ang kaso niya? Ano yung nararamdaman mo, Sister Marilyn? Sa tiyan ko, masakit. Sa kanang bahagi ng tiyan ko. Anak, pwede kang kasi yung si Pauline ko, may natulungan siya, yung isang sister sa simbahan. Meron siyang grabing sakit. Alam mo, na gumaling siya. Ngayon, may mga resources na sinulat. Nag-a-attend ka. Saan ka bang church nag-a-attend? Minsan sila Nag-work siya kasi kung weekend. Saan? Saang church ka pumupunta?
Nag-a-attend ka ba ng church? Nag-a-attend. Minsan tumisimba ako sa doon Saan? sa malapit sa amin. Saan? Sa Katoliko? Sa Kristiyano? Ano yun? Katoliko minsan. Okay, Mga okay. malapit. Marlene, Minsan. magpunta ka sa Times Square Church sa 51st and Broadway. Nandoon kami, pwede kang i-refer ni Pauline sa mga katulad sa Charles B. Wang. May mga health center yan na kung wala kang insurance or irrespective of anong status mo, pwede ka nilang tulungan. Ganon. Ganon. Saan yun? Pumunta ka muna sa Times Square Church. O kaya, mamaya, tawagan mo ako pagkatapos ng prayer line. So, tatanong ko doon sa anak ko, kasi yung anak ko, nasa health field. Marami siyang alam na resources na pwede mong puntahan na libre. Okay? Tawagan mo ako, 917-215-5841. Okay? Pero pananalangin kita, tawagan mo yung aking number, 91. Kasi tatanungin ko pa kung ano? 917 Sandali. 5841. Sandali. Oo. Ayun. Papanalangin natin. At saka pa sa Marina, nakakahilingan yung kaninang umaga kung narinig niyo yung balita, yung sa Times Square na sinasabi mong topless. Yes. Yung tumanggap ba yung kay Lord? Yeah. Ay, nung isang araw, siya, may nag-abuse sa kanya. Aywan ko kung sinaktan siya o paano, o nasa balita sa 1010 Wins kaninang umaga. Ano nga ulit, sister, na number? 917? 215-5841. 5341? 58. 58. 41. 917-215-5841. Okay? Papanalangin natin ang sitwasyon mo at alam natin na walang imposible sa Panginoon. So, ang lahat ng yan ay alam ng Diyos what you are going through. So, we just have faith na manampalataya ka at maniwala ka na ang Diyos ay naririnig ang ating mga panalangin. At saka tinatas ko palagay ko yun yung tumanggap Pastor Marina. Ano ba siya yung medyo may edad? Medyo may edad na siya? Nakita mo? Ha? May edad na siya? Hindi ko alam. Basta sinabi nila yung nagpa-topless sa Times Square sa balita, sinaktan ng isang babae. Oh, wow. Kasi marami sila doon. Pero yung tumanggap, medyo may edad na siya. Okay. Mm-mm. Basta alam natin na ang God is in control in everything. So, ipapanalangin natin yan. Yeah. At saka yung sa Webes, ibabalita whether the interest rate will go up or not. So, panalangin natin that it will be for the good of all. No, Amen. Okay. Ngayon na hindi natin hawak, at kung ano man ang epekto ngayon. So, at saka yung nalabas na currency, sabi nila bagong currency, that we will just lift up to God. Na sabi nga ni Pastor Carter, in the midst of darkness, ang tanging hope natin ay ang Panginoong Hesukristo. Praise God. Yes. So, hindi tayo naglilin ng understanding. God can turn it around for good. So, sabi nga yung preaching ni Pastor Carter doon, nung linggo, kahit na ano pang mangyari, kahit na sabihin mong hopeless case, kay Lord lang tayo titingin at sapagkat siya ang ating pag-asa. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po sa prayer line nito. Salamat po sa iyong katapatan at kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin, sa kagalingan na
binigay mo sa aming mga katawan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Sa lahat ng mga dininig mo na ipinanalangin namin sa iyo sa prayer line na ito. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Sa laki ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay, oh Lord God, hindi mo kami tatalikuran, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami hiliwalayan. Bagkos, Panginoon, ay kung hindi na namin kaya, ay ikaw ay you will carry us, Lord God. Salamat po, Panginoon kong Jesus, sa iyong dugo na binuhos sa krus, na alang-alang sa laki ng pagmamahal mo sa amin ay nagpakamatay ka sa krus upang kami itutusin sa aming mga kasalanan. Kaya ngayong gabi, Panginoon, tinataas ko itong si Marilyn, Panginoon, kung hindi pa man siya katulad ng ginawa mo sa buhay namin na hindi pa man niya na-experience ang tunay na pag-ibig na galing sa Panginoon Jesus. Panginoon, magpakita ka sa Kanya, pagparamdam ka sa Kanya, embrace Him with your love and encouragement, Panginoon. At bigyan mo siya ng direksyon sa lahat ng kanyang mga desisyon. Alam ko, Panginoon, na may plano ka sa buhay niya, kaya mo siya dinala dito sa United States. So, Panginoon, Lord God, ikaw po ang mangusap sa kanyang kalooban. Kung ano man ang iyong plano para sa kanyang buhay, Panginoon. I-direct mo po ang kanyang path sa iyo, Lord God, Jesus. Oh God, lukuban mo po siya ng iyong banal na espiritu, O God, upang higit niyang maunawaan ang kalaliman ng iyong pag-ibig sa amin, sa Kanya, Panginoon, Lord God. At huwag mo siyang hiwalayan, bagkus ay bigyan mo ng kaliwanagan ang kanyang paglakad, Panginoon, ang kanyang mga desisyon. Kung uuwi siya sa Pilipinas o hindi, Panginoon. At ganoon din po yung kanyang nararamdaman ngayong gabi, Panginoon, kung yung kanyang tiyan, hipuin mo po, Panginoon, mahal kong banal na espiritu, ikaw po ang maggabay sa kanya, okay? Ikaw po ang magpatuloy na, Lord God, na gumabay sa kanya sa lahat ng oras, Panginoon, Lord God. Palakasin mo ang kanyang kalooban at ikaw din ang mag-cause ng desire niya na ikaw lang ang desire niya sa buhay niya, Panginoon, Lord God, at tuluyan niyang higit na maunawaan ang plano mo para sa buhay niya, Panginoon. I-encourage mo po siya, lift her up, O God. Order her steps at all times, O God, Lord Jesus. Reveal yourself to her, Lord God, Almighty God, that you have a plan and a purpose for her life, Lord God, O Jesus. At ganun din po kung ano man ang kanyang trabaho, Panginoon, ikaw po ang magawa ng kaparaanan upang siya ay magkaroon ng another na trabaho, Panginoon. Oh Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat po ay nangyayari ayon sa iyong kalooban upang ipakita mo lamang na ikaw ay Diyos sa buhay namin, Panginoon. So magpakita ka kay Marlene, Lord God, Panginoon, Lord. At ibukas mo po ang kanyang puso na maunawaan niya ang tunay na pag-ibig sa iyo, Panginoon, Lord God, Jesus. Salamat po sa kanyang pagbukas ng puso sa prayer line na ito. At idinadalangin din po namin sa iyo ang mga nangyayari sa buong mundo, Panginoon. Maraming kasiwagaan, Panginoon, Lord God. O Jesus, yung pong mga tao na nandoon sa Times Square na nagpapalitrato, nakita ang kanilang mga kung ano man yung hindi dapat ipakita, Panginoon. Subalit ikaw ay nag-control mo lahat ng bagay, Panginoon. Niloob mo na si Pastor Mel ay makapagbahagi ng iyong salita sa mga tao doon. Panginoon, O Lord, ikaw po ang magbukas ng kaparaanan upang sila ay higit na maunawaan ang tunay mong plano sa buhay na sila, Lord God, ay maunawaan nila ang iyong ebanghelyo, na makilala kanila sa kanilang buhay, na noong tinanggap kanila noong inisiniyan ni Pastor Mel, ay ikaw po ang magpalalim at magbukas ng kanilang kalooban upang isurrender totally ang kanilang buhay, upang sila ay magbago, Panginoon, Lord God. At kung ano man po ang nangyayari ngayon sa bansang ito, sa buong mundo, O God, O Lord, patnubayan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, na kung there is total darkness, Lord, when evil is so
is so deep. And Lord, so rampant, Lord, and lawlessness is everywhere. Panginoon, Lord God, hawakan mo po ang aming mga puso upang sa iyo lang kami titingin at ang tunay naming pag-asa ay ikaw, Panginoon. Lalong-lalo na po doon sa mga nanghihina ng kalooban, Lord God, sa mga walang trabaho, Panginoon, at they have no one to turn to, Lord God, except to you, Lord God. Father, I pray, oh God, that you encourage them and raise them up, Lord. Whatever each brother and sister is going through, those who have no jobs, those who have no one to turn to, those who are meeting financial difficulties, those, Lord God, who needs apartments, those, Lord God, who are in the verge of total collapse, whatever it is, Lord, that each brother and my sister are going through, Lord. Father, you will meet their needs. You are faithful, Lord God, to meet the needs of your people, oh God. You will never, never put your children to shame, but you will uphold them with your right hand and comfort them and encourage them and raise them up, Lord God. So right now, tonight, Lord, those who are discouraged, my God, fill, oh God, them with your presence and with your love and with your Holy Spirit and raise them up, oh God. And lift them up, oh God, oh Lord, and cause them, Lord, oh God, to look up and know that there is a God who is in control of everything that is happening, despite total darkness around us, Lord, oh God, despite hopelessness, oh God. Lord Jesus, lift up your children, Lord. Lift up your intercessors, Lord. Lift up, oh God, all my brothers and sisters, oh God. Oh Lord, who are discouraged tonight, Lord. I pray for Pastor Man, Pastor Marina, Lord. Bless them, oh God. Raise them up, oh God, and make them a channel of your blessing and make them a channel of your of souls that will be saved through their love for them, Lord God. Oh God, oh Lord, let the glory tabernacle be a shining light, oh God. Oh Lord, oh Jesus, to the people who are lost, my God. Let your anointing flow through Pastor Mel and Pastor Marina, Lord, and the whole glory tabernacle. Bless each one in this prayer line tonight, Lord, oh God. Bless each family, oh God. Never let us be separated from you, Lord, because in you there's strength, Lord. You are our strength, Lord God. Oh, Jesus, you are our peace and our joy, Lord God, despite all the total darkness around us, Lord God. Father, oh God, I lift up the spirit of murder, Lord. Every day, Lord, we heard always, Lord, that people are dying, Lord. Father Almighty God, push back the work of darkness, Lord. Push back the spirit of murder, Lord, oh God, Jesus. Oh, Father, Lord, you love your people, oh God. Preserve them, Lord God. And let them know that there is a God who loves them so much, Lord God. Almighty Father, have mercy. Look upon us, oh God, oh Lord. And once again, Lord, oh God, let the Bible come and raise up a testimony in this last hour, oh God, Lord. Father, we know that you are coming soon, oh God. So many signs, Lord. But help us, Lord God, to win souls for your kingdom, because you said, Lord, oh God, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord, oh God. So, Lord, I pray that you use this prayer line, my God, to reach out, oh God, to all parts of the world that does not know you, Lord. Oh God, may your presence in this prayer line touch people that are not saving, that are hearing, and in this prayer line tonight, Lord. Father Almighty God, nothing is too hard for you to do, Lord. Let them feel your love, oh God. Let them know that there is a God who died for us, oh Lord. Oh God, Jesus, touch each one, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin, sa iyong mga provision. Salamat po sa good heart, sa mga pinagaling mo, Panginoon, despite the hopelessness. Oh, Father, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tonight, Lord, we give you the glory and the praise. Bless this prayer line. Bless the people that you have called to serve. Bless the people, oh God, and all your intercessors and the families. Oh, God, bless our children, Lord. We love you. We honor you. We exalt your name. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chit. Pwedeng mag-closing song? Ako? Okay. Yeah. Amen. Amen. Glory to God. Salamat po, Panginoon. Daddy, where's my
a minute, please. I'm just getting my thing. Let us know that even in the midst of difficulties, in the midst of trials, in the midst of darkness, in the midst of lawlessness, our home is not in this earth. Our home. Hallelujah. Yes. Okay. Amen. Yes. The words of this song is really very, very nice, because in here God is assuring His love for us. God is faithful, my shepherd. The Lord is our shepherd, and we are His sheep. So we always rest in Him. My shepherd will supply my need. Jehovah is His name. In pastures rest, He makes me feel beside the living stream. What? My shepherd will supply my need. Jehovah is His name. There would I find a shepherdess. I'm really so song. Wait, I'm looking for the copy, because the wordings are truly an encouragement to all of us as we face these hard times and as we face so many trials. I don't know where is that? Wait a minute, huh? I know I sang it one time, but right now I always sing this in the nursing home. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, we can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
and life is worth the living just because He lives. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. I will just sing the song that I promised you next Friday, okay? Okay, thank you. I cannot find the copy, but there it's a very nice message. Amen. Okay. Okay? All right, Sister Chip. Salamat. Always welcome. Thank you. God bless you. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line, kasama ang Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli nating pagkikita sa prayer line. God bless you all. Let's worship the Lord. Paalam. Paalam. God bless you. Hanggang sa muli.